Akalain minumura niya ako. Meron pa sa sinabing, hindi nyo ba alam na yung Marcoleta na yan, yan ang talagang nagbebenta ng droga sa kanilang komunidad? Magandang araw at welcome po muli dito sa Mata ng Lipunan. Pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan, ang patungkol po sa naging reaksyon ni Senador Rodante Marcoleta dito po sa isang vlogger. Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, ang naturang vlogger po na ating pong tatalakayin ay ang siyang nagsalahula at pumusig at pinagmumura ang ating pong senador at dinamay pa po maging ang kanyang relihiyon na kinaaniban. Ito po ang naging reaksyon ni Senador Rodante Marcoleta sapagkat tila umiba po ang ihip ng hangin nang bumait po ang vlogger po na ito. Mabuti panoorin po natin ang video na ito na kung saan po ay nagbigay po ng reaksyon si Senador Rodante Marcoleta. May mga pumupuna sa inyo dati, lalo yung mga vloggers ngayon, na dati ay disgusto kayo. Ngayon po, sa totoo lang, nare-realize din nila, mukhang mas tama pa itong sinasabi ng Senador Marcoleta. Totoo ka dyan. Opo. May nakita ko rito. Opo. Ako din nagtaka eh. Hindi rin ako paniwala. Baka mamaya may nagsabi lang sa kanya, wag na. Opo. Wag ka nang magano, ganyan-ganyan. Ewan ko kung paano nangyari. Talagang 360 degrees ang pagbabalik niya. Kita nyo na? Akalain minumura niya ako. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan niya. Minumura niya ako. Hindi naman ako kumikibuna kasi sa akin wala yun eh. Opo. Yung una pa niya salita, talagang mura talaga. Hindi naman kay balat sibuyas, Meron pa sa sinabing, hindi nyo ba alam na yung Marcoleta na yan, yan ang talagang nagbebenta ng droga sa kanilang komunidad. Yan ang kanyang ikinabubuhay, sabi niya. Minsan, gusto ko na lang matawa sa, sino kayang inutil na tao ang maniniwala dito? Kaya ang nangyari, imbes na magalit ako, alam ko may mga taong wala rin siyang mapapaniwala eh. Totoo po. Tapos kumurahin niya ako talagang. Sagad hanggang buto, ikaw nga. Akalain mong meron ako napanood. Noong umpisa, nakikinig lang ako eh. Tapos bigla siyang pumihit. Alam mo kanya, si Senador Dante Marcoleta, medyo, ba't hindi ka magtataka eh? Tinawag niya ako senador eh. Dati, yung walang, yung Marcoleta. Grabe yan, Binagit niya yung pangalan ko senador. Pinakinggan ko ngayon. Teka muna, parang may pagbabago. Opo. Tapos sabi niya, nung mapakinggan ko siya, sabi niya, dyan sa Blue Ribbon, akalain mo kanyang, alam po ninyo kanya, galit na galit ako sa tao na yan. Inulit niya uli. Totoo po. Pero nung nakikinig ako sa kanya, sabi niya, hindi ko napansin ang sarili ko. Ngumingiti na pala ako. Nangingiti na raw siya. Walang iniwan kanya sa, nanunod ka kanya ng sayawan. Sa napakagaling niyang sumayaw, nakikita mo, napapasayaw na rin. Napapasayaw ka na rin. Hindi naman pala ganun ng taong ito, sabi niya. Ito po ang naging reaksyon ni Senador Rodante Marcoleta matapos po niyang mapanood ang naturang video na mayroon pong pagbabago doon po sa pakikitungo. Mabuti panoorin po natin ang naging statement ng naturang vlogger. So, napakalalaking pera po, mga minamahal ko mga kababayan. Ang laking pera po na kung saan tila hindi naman po napakinabangan at hindi naman talaga nalapat sa proyekto. Pasensya na po kayo sa sasabihin ko ngayon. Eto na. Marami po siguro masasaktan. Sa pag-iimbestiga po ni Senador Marcoleta, marami po akong nagustuhan sa kanyang pag-iimbestiga. At napansin ko, pinagmasdan ko, napapahanga niya ako sa kanyang pagtatanong, sa kanyang walang halong o walang bias na pagtatanong. Naglalaro sa aking isipan. Hindi kaya hindi umatin yung ibang mga contractors na kasama doon sa top 15
na sinasabi o nabanggit ng ating mahal na Pangulo sa kadahilan ng inutusan sila ng mga kasabwat nilang mga politiko. Nako. Bakit kaya? Maaring gobernador, maaring congressman, at iba pa. Yan. Bakit kaya? Dahil baka lumabas ang pangalan nila sa Yun. pag-iimbestiga ngayon ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Yan. Senador Marcoleta. Yun. Nagpahayag po ang naturang vlogger na ito, mga kababayan, sa naging investigasyon po ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi po ng vlogger na ito ay humahanga siya, no? Hindi niya maiwasang humanga. At dito ay narinig po natin ay sinabi po niya na Senador Rodante Marcoleta na dati po ay hindi po niya ito tinatawag na senador at pinagmumura pa nga po at pinagwiwikaan ng iba't ibang mga salita na walang katotohanan at maging ang kanyang relihiyon po ay dinamay. Hari naman ako nagsasabi na ng totoo ito. Totoo, yes. Bagamat para sa akin, wala rin yung sa akin. Diba ngayon sabi ko nga sir, hindi lang siya, marami pang may mga dati din po talagang pumupuna at below the belt nga mga salita. Pero ngayon siguro nare-realize nila na tama din naman pala. At saka kayo po hindi kayo tumitingin sa isang partikular na politiko o tao, kundi doon tayo lagi sa kung ano lang ang totoo. Matagal na natin sinasabi yan, Sen. Matatandaan po natin mga kababayan na marami po sa atin na nag-akala na si Senador Rodante Marcoleta ay isang pro-Duterte. Ngunit ang sabi nga po niya sa mga nakaraan ay siya ay hindi isang pro-Duterte at adopted lamang po siya ng PDP laban. Kaya nananatili po ang kanyang pagiging transparent at patas sa mga investigasyon na siyang ito naman dapat ang mataglay ng isang chairman sa Blue Ribbon Committee sapagkat ang committee po na ito mga kababayan ay nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa atin pong pamahalaan na dapat po ito ay hindi makitaan na pumapanig lamang po sa isang partido kundi nananatili po ang kanyang pagiging transparent sa mga investigasyon. Ano ang totoo? Sinasabi ko nga sa kanila, walang personalan po ito. Titimbangin po natin ang mga ebidensya na makakalap natin. Maraming uri ang ebidensya dyan eh. Totoo po. May dokumento, may testimonial, di ba? May object evidence. Yung object evidence, pupunta, talagang wala eh. Yeah. Multo talaga eh. Ang pinakamabutit, pinakamagandang ebidensya kasi yung object evidence. Object evidence ang tawag. Evidence na talagang kitang-kita ng sarili mong mata. Oho. Yan ang gagamitin natin. So wala tayong personalan. Kung walang ebidensya laban sa'yo, ay diligtas ka. Diba? Tama po. Ngayon, kung may ebidensya laban sa'yo, depende kung gaano karaming ebidensya, Gaano kabigat? No? doon pupunta kung gaano pananagutan mo. Depende sa ebidensya. Malinaw naman yun eh. Di ba? Totoo po. At yan naman talagang dapat umiral, Sen. Ano, ha? Ito po ang naging reaksyon ni Senador Rodante Marcoleta dito po sa naturang vlogger. At sa programang ito ay pinahayag din po nila sa ganang mamamayan sa Net 25 ang tungkol po sa araw po ng mga bayani at yung mga katiwalian po sa flood control project. At pinahayag din po no sa kanilang programa no mga mili po naming mga tagapakinig na ang ikalawang pagdinig po ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senador Rodante Marcoleta ay gagawin po sa November 1. Kaya ito'y antabayanan po natin mga kababayan sapagkat napakahalaga po ng issue po na ito. At sinabi na rin po no sa programang ito ni Senador Rodante Marcoleta na hindi ito yung imbestiga lamang at dapat na mayroong mapanagot po
dito. At kung may mapapanagot po dito mga kababayan ay sa mga nagdaang sinabi na rin po ni Senador Rodante Marcoleta ay dapat na maibalik po no yung pera po ng bayan sa pamamagitan po halimbawa po mga kababayan ay ang pagbebenta po ng ari-arian no ng napatunayan po na kung sino man po ang mapapatunayan na siyang may sala ay ibebenta po yung kanyang mga ari-arian para po maitapal doon po sa nawalang kaba ng bayan para po may pagpatuloy yung proyekto po no magandang proyekto na sinimulan po ng flood control project. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan mga kababayan, at kung bago lang po kayo sa ating channel ay mag-subscribe po kayo at i-like na rin po ang video at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po nating upload. Maraming salamat po.